papalagyan natin ng ano ba, ang uod. Ito na yung ating ano. Ganda ng kangkong. Sabi niya round ano daw, pero tingnan nyo naman, ganon din, maliliit din ang dahon. Ay, ayan mga farmer, magandang buhay. Alam nyo ginawa ko ngayon, nag-mine lang sa mga orchids. Marami po naka-live ngayon na umuulan. Ayan, yung ating pinunla po na buto. Ito sana perfect na pagkakapunla. Yung ganyan, malalim-lalim. Yung iba hindi po tumubo at yung iba naman siguro masyadong malalim. I don't know what happened. Mukhang kailangan natin baguhin ang style. Hirap. So ayan, lang tigil ang ulan. Ako po ay nag-iisip na mag-extend ng ating anuhan ng lagayan ng orchids, pero marami pa naman po, hindi pa naman tayo. Ito naman ay ini-spray ko mga farmer, ay kabili tayo, medyo mabigat ito mabigat. Ano po tawag dito, ito ay napanood ko. Bigas naman to, bigas at sibuyas. Ayan. So okay naman po ang ating mga orchids. Kahit medyo, ayan, tingnan nyo, may mga bago. Ayan, etong dendro natin ay mukhang di ko po alam kung ililipat ba. Ayan, tika natin ng konti ito. Ayan, fungicide tsaka pangpaugat. Ito yung mga top cut natin, okay naman, buhay naman. Kaya lang wala pa pong mga roots talaga. Pero yung naandito mukhang look at that, dami. Ano ba yan? Weird, no? Ganun tong mga ibang kong nakuha na ito, kung saan tumutubo yung mga ugat nila. Ito mo naman to, weird naman. Imbis na bulaklak ng lumabas, ugat. Ko yan, natumba na. Ay, kailangan natin ayusin yan. Pitik lang tayo. Naaliw ako dito sa mga orchid kasi wow, yung yung pals, parang gusto ko uli kumuha kasi ano to, nandyan ko sa taas. Naiintriga ako kasi mukhang kaya ko nang mag-alaga mga ka-farmer, kaya lang yung huli ko ngang nabili, disgrasya talaga siya. Disgrasya po talaga ng napakahirap talaga ng talagang na-expose sa araw ng napaka init. Ayan, tingnan nyo ang ganda ng root system, grabe. Ito ang masarap tingnan mga farmer, tingnan nyo naman. Ayan yung mga bagong roots. So ibig sabihin nasa tamang landas tayo. Ito yung mga maliliit, mga baby. Mga baby mga farmer. Mga baby yan, baby. Hindi ko pa naayos. Baby, Cattleya. Mga baby natin. Yan, tingnan nyo. Wow. Mamaya ikutan natin yung mga papaya doon sa kabila. Kukumustahin natin. Isang ikot lang. Titingnan natin pati yung ating mga nakapat na sa seedling natin, seedling bed, mga naka raised beds natin na mustasa, etc. Ayan, ay okay naman sila doon. Pinag-iisipan ko mga farmer, mukhang
ito dito sa may kabilang side, parang gusto kong paasintahan ngayon ng hollow blocks, asinta ng hollow blocks, tapos papalagyan natin ng net, kasi bala ko din mag extend ng lagayan ko ng orchids, mga ka-farmer. Kaya lang pinag-aaralan ko din yung araw. Tingnan nyo kung dito, kasi ito magkakaroon ng shade naman kasi yan, lalaki yung ating mga puno. Kasi kung dito, tingnan nyo itong side na to hanggang doon, nandiyan naman yung mga puno natin, tataas naman sila. So yung araw ng hapon ay pwede naman tayong mag-extend ng kaunti, diba? So dito kasi walang tanim yan walang tanim. Pwede nating sabi ko nga, anuhin uli natin to, ayusin natin ito, and then another, diba? Pero dito lang side na to, yung Carabao grass, ayusin natin ang kaunti, tambak ng kaunti, medyo pataas ng kaunti siguro, then extend natin to ng hanggang doon. So magkakaroon tayo ng medyo magandang lagayan ng orchids, mga farmer, para baliktaran na. Pero ito okay na to dito, kasi yung sasakyan naman at least mayroong ikutan yung sasakyan, di ba? Pero yung dito sa side, pwede tayong maglagay dyan, I think so, I imagine ko. Tapos ito ito kasi mukhang mahirap yan kasi may mangga diba? Pwede yan maging garahe pagka bubuksan natin ibang mga yung motor, yung pabubungbungan na lang natin yan, pwede garahe. Pero ito I think possible na pwede nating ng lagyan ng orchids din yan. Magiging open na yan tapos net na lang na medyo may makakapasok yung araw. Pwede pagplanuhan natin ang maigi yan pagka umapaw na yung pag umapaw na yung ating mga alaga dito. Ay nako, nakaka-addict, totoo lang. Pero sabi ko nga, di ba, kung ano man yung kapagpasaya sa'yo, go for it. Importante maging masaya, di ba? Alam nyo yung gabi iniisip ko pa lang, ay naku, masaya ka na kung anong gagawin mo, di ba? So ayun, mahal din pala to, mga ka-farmer. Merong naka-live, pero ito kasi medyo bata pa. Ring cost ba to? Nakita ko lang to, minain ko, medyo mura, sabi ko 180. Sige, main na lang yan. Medyo makapal lang kaunti dyan, 1.7 tatlo. Sabi ko ba, mahal din pala yun kako. Itong Cattleya, pwede nating biyak-biyakin ito. Ayan ito siya, free lang yan, free. Ayan po, mga farmer, ikot-ikot tayo. Ganda naman ang ating yan, di ko pa naayos ito. Ayusin natin yan. Ayan na, samantalahin na natin habang habang ambon-ambon lang. So pwede tayo dito. Nakikita ko okay naman, pwede naman tayo. Huwag lang natin isasagad kasi pwede naman, kasi tataas naman sila pwede yan, ma-extend natin yung ating ng orchids.
Bird's eye chili, meron ako doon dalawa, mayabong. Ganda, sabi ko, ayos ah. Mga kalapati ko, ayan oh. Merong isang kulasisi na ang ganda ng kulay. Tumatambay doon. Etong mga tanim natin na to, aarangkada po ito pagka nagkaroon ng araw. Araw na lang ang hinihintay nito na sobrahan na po sa ulan. Pagka yan po ay inaraw yan, aarangkada damo, pati yan, makikita nyo ang ganda po ng pagka-green. So wala talagang tumubo oh. Peke yun nakuha natin na ano. Sabi ko nga kailangan na pong mag-spray dito ng pang-uod. Dahil ano na, mataas na. Pati itong ating pechay, makapal. Pero yan po ay ano na, delikado na po yan sa uod. So pwede tayo mag-spray ng fish amino. Tapos sa uod after, pang uod. Ito na yung ating ano. Ganda ng kangkong. Sabi niya round ano daw. Pero tingnan nyo naman, ganon din, maliliit din ang dahon. Hirapan ka, buboy yan. Marami pong mga damo-damo tumutubo na din. So ito yung ating arugula. Naandito yung arugula. Ito oh. Ewan ko kung mabubuhay yan. Mahirap ano. Mabubutas. Tapos kanina umikot ako dito. May nahulog na dalawang. Kahapon may isa. Ngayon may isa na naman na yung ating binabantayang suha. Yung nasa taas na maliit, nahulog na. So nabawasan tayo ng dalawa. Ayan o, isa. Ayan, isa. Ayun yung isa, maliit na yun, parang hulin. So ayun po, pero mukhang okay naman na yung iba, stable na. Kailangan lang ng araw na rin na to. Kasi sobra na po sa ulan. Lahat naman, nasobrahan na po sa ulan. Yan naman, malakas na naman yung ulan. Oh, yung ating mga papaya, buti na lang maliliit pa po. Pero kung yan po ay namumunga na at ano, delikado na yan, mabubulok na po yung ugat niyan. So kailangan na din nila ng araw. Langka natin, no problem. Ang langka, mas gusto po nila yung ganitong season sa Bicol. Kaya marami pong langka kasi alam niyo na, inuulan at maya maya may ulan, tapos iba ang ano doon, may klima type 4. Kaya ayun, ito yung ginipa to. So kaya natin ito lalagay. Ganda na pa naman. Wala eh, tinanggal nila dahil ano eh, dahil nagbagsak ng buhangin dito. May ibabaw na akong bituka. Hapon pa yun, may amoy-amoy na, pero okay lang. Kanina si Rizal nakanguha ng ano, di ako sinama. Tapos sana mag-adventure eh. Gustong gusto ko din yung ganyan eh. Nanguha sila ng wild ampalaya, kasarap. Update sa ayungin, wala pa rin tayo nakikita. Wala pa po, sabi ni Papayam. Si Papayam confident eh. Sabi ko, Papayam, ubos yata. Meron yan. Ang dahilan niya naman ay sana sa dami ng pinakawalan natin, hindi sana namuti yung ano mo, yung fish pond mo, di ba? Sana namuti na. Lalim na po ito. Siguro ito hanggang dibdib ko na. Itong naandito po kasi malalim na to. Ito, tingnan nyo yung doon, no? Lumubog na po yung aming drain na tubo doon. Imagine niyo kung gaano kataas. Hanggang dibdib yun eh. So hanggang dibdib na diyan sa side, sa part na yan. Ganyan na po kalalim. Yung tilapia natin parating na po. At nakikipag-coordinate lang tayo at ipapalalamove lang yun. Magulat na lang tayo na andyan na. Oh, ayan. Tingin pa kasi ako dito kung meron ako makitang ayungin man lang na lumalangoy.
Ay, grabe yung ulan na dinanas ng Pilipinas ngayong taon na to. Ibang klase to. Ano pa lang Bagyong Krising pa lang, letter C. Grabe na. Letter C pa lang. So ito na po yung ating aviart na halos wala ng dahon nung itinanim natin. Ayan, dito ko na binaon yung ano natin, nakuha ko na bitukan ng isda kahapon. Kanina hindi ako nakakuha mamadali ako dahil may nahabol tayong lechon, no, Ricardo. So ayan, ito po ay talagang legit. Ayan. So pag kayo bibili na lang parang mas maganda yung ganito grafted talaga. Kung marunong po kayong tumingin, ako kasi mas prefer ko yung grafted. Grafted po talaga. Ayan ang inaano natin, preferred. So ayan, pag may tutubo dito sa baba, tatanggalin natin yan kasi naandito yung ano niya dito yung pinagsimulan. Pakita ko po sa inyo yung hindi grafted. Ito ay markot or galing sa buto. Hindi ko alam, pero sa tingin ko markoted din to. Ayan. Hindi naman kasi nila sinasabi na markot lang yan o air layered. Lagi nilang mukhang bibig is grafted o kaya dwarf sa mga pagbibili po kayo ng seedling. So lagi nilang sinasabi grafted or dwarf. Ito ay hindi ko nga po alam kung grafted to, ano ba. May tali lang dito na grafted to, grafted. Ayan, ito grafted po itong has. Kaya lang tingnan nyo, medyo ano siya, bumaloktot. Kaya kailangan ayusin kapag tinanim ninaan. Etong ating rambutan ay hindi makita ang dugtong ang grafted din. Ang grafted siya. Etong ating chocolate, mga farmer, cacao, ay air layered yan. So ayan po ang plano natin sa future. Pag nabitin po tayo ng sabitan ng orchids ay meron na tayong future na paglalagyan dito sa gilid. So ang siguro ang magiging iniisip ko na kasi ang poprotektahan natin dyan yung shade din ng hapon matindi din po ang init niyan. Mas matindi kaysa sa morning sun. So pwede tayong may bakod tayo dito, tapos dito sa side lagyan lang natin siguro ng screen na mesh wire, yung kwadrado. Tapos ang ating magiging sabitan na andito na sa kabilang nandito, hindi po nakadikit doon. So naandito tayo magsasabit kasi ang hinahabol ko dyan yung morning sun, makuha din nila. Tapos pag angat ng kaunti ng araw, nakanet na. So pagdating ng hapon, protektado din naman sila ng magiging mga halaman natin na yan, 'di ba? So okay lang yan. So yun po mga ka-farmer, dito tayo maglalagay. Dito magiging sabitan natin, hindi natin ididikit doon, dito. So yan ang plano natin. Kagabi ko yan iniisip sabi ko saan pa kaya ako mag-ano, kasi ito nga medyo ako dahil parang masyadong malilim, masyado nang hindi nakakapasok yung araw. Kailangan din talaga wag lang direct. So hindi ko alam kung ano bang pwede nating gawin. Pwede nating bawasan ito. Hindi ko lang alam kay Junjun kung doble ba. Hindi, no? 90 lang kasi po itong natin. 90
Okay, pwede nating papalitan to. Papaputol natin tong baklas natin itong net at palalagyan ko to ng 70%. 70% pong ilalagay natin dyan para may araw din. Kailangan din kasi nila ng sunlight. So ayan, masyadong madilim yung net natin. Baka hindi tayo makapagpabulaklak, diba? So ito parang matigas masyado, parang hindi magandang kapitan ng orchids ha. Hindi maganda, masyado pong matigas. Expansion na agad ang iniisip ko eh. Ay nako, buhay. Ayan, expansion agad. Nandito tong aking bagong bola. Parang mabigat. One hand. Pumasok pa. Bagay, hindi naman maarawan. Kasi minsan pinapaarawan nila. Lalaro sila masyadong pakain na rin ako ng aking mga kalapati ngayon. Rambutan ko pala naputol mga farmer. Sayang na sayang. Pero ganun talaga, nabali. Ayan o, mabigat na kasi. Mabigat na. So pwede kong talian to, baka survive pa. Ayan o, ito kasi ay hindi to grafted eh. Pasanga din ito. Kagaya nung malaki na yon doon. Sanga lang po ito. Ayan o. Ayan, namumunga na din. Ang problema, yun nga, mabigat na. Tapos siguro ang lakas po ng galing dito sa bubong na tubig, umabot, tinamaan ito, nabali. Save natin yan. Biyak dito delikado So sinandok May ay shoutout pala kay Brother John Roque. Yan, bigay niya po ito nung dumalaw siya ng unang pagkakataon. Naalala ko pa yan, brother. Nagdaldalan tayo ng napakatagal doon sa lechonan, diba? So ayun, ito ay hindi pa po namulaklak. Expected ko bulaklak ang lalabas eh. So hindi po bulaklak ang lumabas, sanga pa din. Okay lang yan, basta wag ka lang madidido. Tapos ito yung sinasabi ko na bird's eye. Actually hindi siya yung bird's eye, talagang bird's eye pero native po siya, yung mabangong sili. Ayan yung mga sili namin sa Bicol, ganito yan. Yan yung nakatingala na maliliit. Yan, na pwede rin po itong pang tinola. Yan, mabango po yan mga ka-farmer. So at least mayroon po tayong 2 puno. Pero ito din po yung pinatanim ko doon kay Kongkong noong nakaraan, na marami sana. Kaya lang naulan po ng matindi inulan ng matindi, kaya nako po, wag naman sana. So dito ako kumuha ng pang tinola kay Nanay Christy nung Sabado. Ayan, daming magandang daan. Yung ating inisprehan ko ito, di ba? So wala na pong mga uod. Yung mga sumunod na dahon ay maganda na. Ayan na. So okay na yan. Kapal, grabe. Oregano, the best in the west. Yung ating mga eto sabi ko, kailangan pong malagyan din ng harang na. Hanggang doon na siguro, para si Nandok May ay safe na rin, diba? Pag ganon. May nagpaalala nga ka-farmer, baka makalimutan yung hindi naman po ito urgent pa, pero medyo urgent na din. Tingnan nyo. Ay buhay talaga, hindi natatapos. So grabe kawawa naman to. May bunga ka kasi kailangan lagyan ng tali ito ni Kongkong Ayan. Ating mga papaya ay okay pa naman, kahit po inulan ng matindi kasi nga maliit pa sila. Wow, ang ating lime ay namumunga.
ito po ay binigyan na natin ng magandang pagkain niya, fertilizer, kaya sana naman ay marami pong bungahin. Nakakatuwa ito. Sarap tingnan ito pagka namunga po ito mga ka-farmer. Talagang masarap sa puso. Ay lalo na ito, ang taba. Kailangan mo na naman ng fertilizer. Meron na to. Pinertilizer na ni Kongkong yan. Umikot na siya. Sabi ko sa kanya, ibaon mo. Ang binaon lang yun sa papaya. The rest, puro budbud na naman ang ginawa niya. Pero ganun talaga mga ka-farmer, ganun talaga. Lalagay na naman tayo ng Magnum dito sa ating mga nyog. Ang bala ko, dala-dala ko na yung sprayer. Tututok ko na lang yung sprayer doon sa taas. Aagos na yung Magnum sa kanila. Dami pong palaka na karag. Ayan. So okay na to. Abang-abang tayo ng medyo may problema. Sana naman ay wag na, maputol na. Kasi gumagapang yung virus eh. Magapang po yung virus. Ito ang ganda Sili, marami pa. Marami na kukuha si Rambo. So ayan ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo, nagbibiyak. So pag natambakan na po yan, safe na. Okay na tayo. Ano magiging problema. Iniikutan lang natin. Wala tayong masyadong ngayon magawa. Luto lang ako ng kansi. 2 bomb din na nagamit para mapaasim, pero masarap. Masarap po. Ay, patay. Ito pa. Ito yung sinasabi ko. Uuubos yata yung ating papaya. Mauubos. Virus din to. Ayan virus ang problema kasi pagka hindi ko po ito pinatay, ay tayo. Kailangan ko ata mag-spray ng fungicide na para hindi na rin mahawa yung iba. Pero ito, kailangan tong i-sacrifice. Tingnan tayo dito pa. Umalat Pero papalitan ko din. Magtatanim tayo ng bago. Kasi tingnan nyo, nag-umpisa. Saan ba nag-umpisa? Dito, ito. Tingnan nyo. Itong area na to. Tingnan, 1, 2, 3. Tapos dito, 4. Yung dito lang nag-umpisa yan. Kaya talagang nakakahawa siya. Sana po ito wag na. Sana ay wag naman na ito. Sana po wag na. Kasi doon lang naman sila nag-umpisa. Sana po wag na. Kasi sayang naman. Pero kukuha ulit tayo ng pangtanim para mapalitan natin yung mga yon. Lipat na lang ng konti doon sa ganda pa naman na mga papaya natin. Ngayong umuulan, ganda na. Sina Chuchay po, ito yung pinagpapasalamat ko dahil nung nalipat na po natin dyan, mahina po sa tubig ang baka. Di bali nang mainitan sila, wag lang silang maulanan. Ang laki po ng kanilang silungan. Tingnan nyo, 2 tunnel yan. Diba? Ang laki ng silungan nila. So safe na safe po sila dyan. Yung ating mga papaya, medyo payat ito Kailangan ng sabagay, nag-abono na po tayo dyan. Ayun. Sana ay wag tayong huwag nang gumapang yan. Papatayin natin yan. Bubunutin natin yung papaya na yan. Tapon na lang natin sa fish pond para hindi na makahawa. So yan po yung ikot natin. Ay, nakita na naman tayong papayang isa na pangit. Bale, magbibili uli ako ng ilang puno, siguro mga 10 para mai-ano natin. Ito yung nanghahawa. Yan yung sinasabi ko na dapat maputol. Tinira pa ito Tinira ni Kongkong. So kailangan pong maputol to. Nanghinayang siya May tama to may virus to. Dito nag-umpisa. Paputol ko to. Putol natin. Kasi ganun din wala din pong mangyayari. Mahahawa ng mahahawa. Ito mayroon din pala Mayroon din to. Patay
Patay tayo dyan. Dito nag-umpisa. Kailangan natin maputol yan. Kung hindi, mahahawa lahat. Puputol natin. Ay. So, ayan. Buti nakita ko Meron yan. Meron po yan. Ayan, tingnan nyo. May mga spot siya. Yellow mildew ba? Kalimutan ang pangalan ng yan. Ng virus na yan. Matinding virus na yan. Kaya nga sabi nila, pag may nakita ka, ikal mo na daw. Kasi nga, yung insekto, gagapang yan. Mahahawa lahat. So, kailangan natin mapaputol yan. Papaputol natin bukas. Pumasok si Kongkong. Papasok yan. Pag hindi tayo babanat. Ay, so ayan mga ka-farmer, maraming pong salamat. May lakad pa kami ngayon. Kami po ay kukuha ng ang ganda na. Kinabahan ako dun ayoko nang masira itong mga ito. Ang gaganda na Pangit po kasi ng bunga pagka hinayaan natin magtuloy. Hindi po maganda ang bunga. Talagang may mga tama. Mamumunga siya, magtutuloy siya. Pero ang pangit, putol-putol. Tapos may mga tama yung bunga. So ayan, tayo po ay waiting pa rin sa ayungin na may magpakita. At abangan niyo po sa kabilang vlog. Babalita ko naman pagka ako po ay may nakita ng ayungin na namamasyal at healthy at So bala kong bumili ng feeds, kaya lang wala po kasi ditong mabilhan ng feeds sa Arayat. Naandun pa sa Santa Ana, sa may Santo Domingo. Bibili tayo ng ilang din. Pero sana may makita tayo, kasi pagka may tilapia na po, mapapagkamalian na natin yung tilapia at saka ayungin, di ba? Hindi na natin ma-distinguish. Pero kung sana ngayon may makita po tayo, mas maganda. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Pala yung papaya sablay Kasi itong mga ito meron, kaya lang masyado namang malayo. So hindi na po basta-basta makakatawid yan. Manghinayang naman ako, pero baka paputol ko na kay Kongkong para at least wala na tayong mga diba? Hinayang ka rin kasi buhay